Bagamat nakalayo na ng bansa, especially Bicol Region at Eastern Visayas at Mindanao, patuloy pa rin na magkakaroon ng malawakang ulan, bunsod pa rin ng binabantay nating convergence development track dito sa silangan ng bansa. Pero Metro Manila at hilagang bahagi ng Luzon, bagamat katamtaman, may mga ilang forecast pa rin tayo na mga tsansa ng uulanin. At 92W, bagamat hindi na masyadong malaking banta sa bansa at itinaas na ni Japan Meteorological Agency bilang tropical depression, nananatili itong high probability of low pressure area na nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Na nakikitaan naman ng high chances of developing tropical cyclone sector sa susunod na 24 oras. Convergence na binabantay natin, nanatiling surface trap pa lamang. Pero nanatiling binabantayan natin dahil sa kanyang favorable convection. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, June 10, 2025. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 10:02 na o 10:03 na ng umaga. Patuloy ang maulan sa silangan at bahagi pa rin ng bansa kung saan mataas po ang ating water vapor saturation at concentration, lalo na sa karagatan ng silangan ng Bicol Region o Southern Luzon at Eastern Visayas. Sa kanluran naman ay kasalukuyang may mga pagkulog at pagkidlat at inuulan pa rin ang kanlurang bahagi ng Northern Luzon, especially dito nga po sa bahagi ng Zambales. At makikita natin sa ating live lightning strikes, lightning detection system na ating ginagamit, makikita ang maulap na ito sa may bandang kanluran ng Northern Luzon. Yan, mas umaabot dito sa may bandang Zambales at Central Luzon ang kaulapan, kaya nagdudulot po ng mga localized thunderstorms dyan. So far, yung ating count ng ating lightning detection system, outer count ay 276, pero yung mas malapit sa kalupaan ay 231 lightning strokes po ito. Within 2-hour period po ito, at makikita natin ay mula sa 100 minutes plus hanggang sa less than of 20 minutes ay makikita natin dito. At ito nga po ang mas latest na mga lightning strikes dito sa may bahagi nga po ng Zambales. At kung i-zoom in natin ang mas tinatamaan ng mga pakidlat, ang bahagi na ito ng Masinloc, ayan, kitang-kita po, at Palawig. So kung titingnan natin yung mas pinakadetalye para sa mas detalyeng area mula sa Masinloc, Palawig hanggang Iba, Zambales po, ay nakakaranas po sila ng mga pagkulog at pagkidlat. So inaasahan ang maulan dyan sa bahagi na yan ng bandang Zambales po. So inaasahan din ang may mga pagkulog at pagkidlat ngayon ang umiira sa may bandang Subic at Olongapo. So ingat po sa mga kababayan natin. Bagamat medyo kanina pa lamang ito, mga 40 to 60 minutes ago na may active na lightning strikes dyan. So ingat po sa mga kababayan natin dahil inaasahan pa rin ang mga malawakang pag-ulan dyan. Nakikita naman natin sa satellite imagery. At sa silangang bahagi naman ng karagatan ng Isabela ay may mga cluster pa rin na aktibong lightning strikes dyan within 20 minutes. Ingat na lamang po kung may mga pumapalaot dyan, at ingat sa bugso po ng hangin, dulot po ng gale force winds, lalo na sa may bandang kanluran ng bansa. The rest naman ay dito sa silangan ng Visayas ay malawakan pa rin ang mga pagkulog at pagkidlat, so ingat po lalo na dyan sa bahagi nga po ng bandang Dolores. Yan. At dito ay malayo-layo naman sa may bandang Bicol Region, pero malawakan po ang mga pag-ulan dyan. Makikita natin ang malawakang kaulapan na ito na nagbubunsod po na mga kalat-kalat pag-ulan ng mga ilang moderate and some heavy rain showers po hanggang sa Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. Kaya ingat po mga folks sa mga pagkulog at pagkidatan. Makikita natin yung dalawang trough na ito at yung habagat o southwest monsoon na nahahatak ni 92W kasabay ng unti-unting paglayo nito sa kanluran ng ating bansa ay magdudulot pa rin ng malawakang ulan dyan sa may bahagi nga po ng kanluran hanggang sa kanluran ng Southern Luzon area. At dahil dyan nakataas po ang thunderstorm watch as of 10 o'clock AM, sakto lang ay nakataas sa Northern Luzon, kasama na ang Ilocos Norte, syempre kasama na ang Cagayan Valley niyan. Within 12 hour ang forecast sa validity. At sa Visayas naman ay ang mula kanluran hanggang silangan ay nakataas ang forecast
na mga localized thunderstorms, most likely Capiz, Aklan, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Antique, within 12 hours po yan. So ingat po sa mga biglaang buhos po rin ng ulan po. Sa bahagi naman ng Visayas pa, sa ilang bahagi ay ang buong bahagi ng Cebu kasama na. So kasama ang Central Visayas. Mula San Juan, Sander, Ginantilan hanggang Oslob po ay naasahan po ang mga localized thunderstorms pa rin dyan. So expected ang mga maulan. So i-keep monitoring mga statuses at ingat sa mga posibleng flash floods at landslides sa ating current conditions. So bagkas gloomy, haze at few clouds pa rin dito sa amin sa Caloocan. So medyo haze kami dito at medyo gloomy at pasumpong-sumpong po ang pagkulimlim at maya-maya nagiging masilaw ng bahagya ang paligid namin sa Caloocan dahil malamang dahil na rin sa kaulapan na dumadaloy nga po dito sa may banglang kaluran na nagpapang-abot. So expected may mga isolated rain showers pa rin tayo sa Metro Manila pero hindi kagaya sa may bandang Zambales na mas inuulan sila ngayon dyan. So importante ang payo ngayong araw. Sa lowest temperature na natala na weather station kaninang 12:26 AM nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius. Kahapon nasa 32.5 degrees Celsius ang highest air temperature namin sa Caloocan na itala ito kahapon ng umaga at 11:55 AM. So halos magtatanghaling tapat. Ibig sabihin lang mataas ang aming naging heat index kahapon, 45.3 degrees Celsius ang aming naging init pandama kahapon. So medyo mataas ang aming heat index despite na medyo makulimlim sa maghapong kahapon. So sisilipin natin ng heat index forecast as of 9:16 AM. Medyo bahagyang mataas na sa amin, danger na 44.5 degrees Celsius ang aming heat index ngayon. So ngayon ay so far ay naka-forecast sa amin 33 degrees Celsius lamang daw ang forecast. Pero sa aming instrumentation reading ay umabot pa ng halos 45 degrees Celsius ang aming init pandama sa Caloocan. So wag masyadong pakampante dahil makakaranas pa rin tayo ng medyo humid na panahon. Depende na lamang sa galaw ng ating temperature at humidity. So inasahan na yan na ang aabot pa kami sa pinakamataas na 38 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. Pero dito sa mga forecast, hindi man lang umaabot ng 40 degrees Celsius yung forecast. So inasahan na namin na hindi na nagtugma yan sa aming instrumentation reading ngayon. Dahil nga po halos 45 degrees Celsius na ngayon ang reading na aking aparato sa Caloocan since 9:16 AM po. So malinaw yan mga folks. Sa iba't ibang bahagi naman ng bansa natin, tingnan natin kung matataas na ang lalo na sa may bandang extreme Nodo Luzon, sa Ilocos Norte. 42 degrees Celsius daw ang inyong heat index, so mataas at inaasang aabot sa 43 degrees Celsius ngayong 11 hanggang 12 ng tanghali. So asahan po yan dahil hindi naman masyado kayo uulanin na matindi dyan. Puro isolated lamang. At sa bandang Tugigaraw, 43 degrees Celsius po ang heat index danger ninyo dyan. Pero aabot pa yan sa mas mataas na hanggang 47 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So magiging maalinsangan o maaring magiging maalinsangan o hot humid kayo dyan sa may bandang Tugigaraw. So wag masyadong magbibila din just in case na magiging mas maaraw kayo dyan kumpara sa kanluran. Sa bahagi naman ng Santiago, Isabela, 41 degrees Celsius po expected extreme caution heat index ninyo dyan. Forecast po yan pero aabot pa yan sa 46 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So take note yan. Wag din masyadong magbibilad. Pagdating naman sa Pangasinan, which is inuulan kayo ngayon dyan, so is expected na mababa, pero sa forecast, 39 degrees Celsius po ang inyong magiging pinakamataas na heat index ngayong araw. So malinaw lamang dito na inuulan kayo at mas makulimlim, kaya mababa ang forecast ninyo dyan sa may bandang Dagupan, Pangasinan. Sa bahagi naman ng Central Luzon sa Tarlac ay 33 degrees Celsius po ang kasalukuyan ninyong forecast ng heat index, pero tataas pa yan hanggang 37 degrees Celsius starting ngayong tanghali 12 o'clock PM hanggang alas 2 daw yan ng hapon. So mukhang mababa naman kahit mapaano. Sa Batangas naman, inaasahang heat index sa inyo dyan ay naka-forecast mababa. Ibig sabihin medyo makulimlim, medyo tataas lamang ito mula sa caution into extreme caution mamayang alas 2 ng hapon po. At mukhang yan na ang pinakamataas ninyong heat index. So wala tayong magiging komento, meaning medyo inuulan malamang kayo dyan at since kahapon pa. Kaya yung forecast sa inyo ay mababa ang heat index. Sa San Jose, Occidental Mindoro naman, inaasahang heat index forecast mababa rin dahil sunod-sunod ang pag-ulan sa inyo. So wala tayong magiging komento ngayong araw.
hindi man lang tumungtong ng at least 40 degrees Celsius. So, nasa caution status lamang kayo ngayong maghapon. Sa bahagi naman ng Cebu, na expected na heat index sa inyo dyan ay nasa 41 degrees Celsius po. Yan na ang pinakamataas ninyong heat index forecast ngayong araw hanggang alas 12 ng tanghali. So, mukhang mataas pa rin, pero at least hindi ganon katindi ang heat index. So, wag pa rin masyadong magbibilad, lalo na sa mga senior natin ha, mga folks. At sa may Mindanao ay double check natin kung tumataas din ba. Well, wala tayong magiging komento pa rin dahil nanatiling mababa, nasa 35 degrees Celsius at hanggang 37 degrees Celsius pa rin ang magiging heat index sa inyo sa may bandang Davao, sa Mindanao o Davao City. At sa may bandang Zamboanga Peninsula ay nasa 38 degrees Celsius po, extreme caution ang inyong heat index. At aabot pa yan sa hanggang 39 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So mukhang mabababa ang makikitaan natin na heat index forecast. At within 7 days, mukhang mababa naman. Meron lang parte na aabot ng 41 degrees Celsius by June 13 po yan. So, June 13 is mga Friday. Pero the rest, mukhang mabababa. Naglalaro lang sa hanggang 40 degrees Celsius pababa. So, at least umaabot pa rin kahit papano sa heat danger ang 7-day forecast ninyo dyan sa Zamboanga Peninsula. At pero dito, extreme caution lang ang nakikita natin na pinakamataas na alert level ninyo dyan this week. So, wala tayong magiging problema. Ang medyo mataas pa rin talaga sa extreme Northern Luzon area pa rin. Yan, medyo mataas po dyan. Medyo mababa dito sa bahagi ng Metro Manila, pababa ng bandang Mindanao. So, dyan sa may bahagi ng Ilocos Norte o bandang Cagayan Valley, lalo na sa Taga-Tugigaraw, huwag masyadong may bibila dahil kayo ay mas makakaranas ng mas mataas na temperatura ha. Take note yan, mga folks. Samantala, kung kakamustahin naman natin ang PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang dagupan sa may pinakamataas pa rin na temperatura na 35 degrees Celsius despite na inuulan-ulan kayo dyan. Sa lowest temperature sa Baguio, bumaba sa 17.6 degrees Celsius ang lowest temperature nila sa Baguio. At sa inulan naman, ang Baler, Aurora, nakaranas ng grabing ulan since kahapon. 103 mm ang naging total rainfall. Well, obvious naman ang naging report natin na may malawak ang outer trap dyan na makapal na kaulapan. Kaya nagdulot sa kanila ng malawakang ulan sa may bandang Aurora region. Pero sa bahagi naman ng Metro Manila, lalo na sa amin sa Caloocan, nakapagtala lamang kami ng 2.4 mm na total rainfall. So, nagkaroon kami ng mga light drizzle rains lamang hanggang mga katamtaman na light drizzle rains lamang. So, hindi naman kami umabot sa puntong heavy rain showers kami sa Caloocan. Samantala, sa ating namang outside humidity, 75% po ang ating outside humidity. So, medyo katamtaman. At bumaba ito ng 2% since last hour. Atmospheric pressure natin, 1,004 hectopascals. So, anomaly, bahagyang tumaas ng konti. Hindi kagaya kahapon na umaabot ng 1,001 hectopascals hanggang kaninang madaling araw po. So, may detect pa rin tayo na presence ng low pressure area. Bagamat mas malayo na ito, kaya medyo mataas na ng bahagya yung ating atmospheric pressure dito sa Metro Manila. So halos hindi na natin gaano ramdam si 92W, yung kanyang low pressure area. Masyado na siyang malayo. So kaya tumataas na yung atmospheric pressure natin dito sa Metro Manila o sa bahagi ng Luzon. Dahil ibig sabihin, malayo na ang posisyon ng low pressure area. Pero bago tayo mag-further, ay tingnan muna natin yung status ng ating geomagnetic field. Meron tayong unsettled na 3.0 KP index. Tingnan natin kung mataas na magiging forecast niyan. Well, kung sisilipin natin sa ating space weather observations and alerts, courtesy of NOAA data feed, ay makikita natin mukhang unsettled lang naman ang pinakamataas na aabutin nito hanggang 3.67 KP index. So mukhang mababa naman ang ating solar radiation at radio blackout probability. So kung sisilipin natin ay wala namang masyadong malawakang sunspots ang nakikita natin masyado na nakatutok po sa Earth. So, ang ating sunspot number 87 at wala naman masyadong matinding forecast ang inaasahan. Kalmado naman ang ating X-ray flux event chart. So, wala tayong magiging X-ray progression o yung pagtaas ng solar radiation at yung radio blackout. Yan, kalmado na yung ating photon flux. So, inaasahan natin hanggang unsettled po ang ating inaasahan. Naganap pa ito since 5 o'clock AM po kaninang madaling araw. So, medyo magaan kay magnetosphere yung impact.
ng solar wind sa kanya. Hindi naman masyado matindi yung yung solar wind, yung velocity niya. So wala tayong magiging komento masyado at wala tayong atmospheric error o medyo mataas na TEC range. So wala tayong magiging problema rin maging sa derived vertical TEC. So magiging moderate lamang hanggang normal yung ating auroral, lalo na sa mga northern hemisphere and southern hemisphere, sa North Pole and South Pole. So medyo greenish lamang ang makikita niyo at medyo milder lang. Hindi masyado matindi yung ang tawag nito, yung wavelength ng auroral borealis effect. So mula ngayong araw ay medyo lower ang propagation ng plasma density. Nakatawid na kasi yung malakas na impact mula nung nakarang araw. So walang magiging problema. At normal lamang yung D-region absorption, mababa lang sa at least 5 MHz ang impact. So yung solar flare probability natin, bagamat 65%, ay ang ating HF band na natiling 40 to 80 meters ang mahina sa umaga at 10 to 12 meters pagdating naman sa gabi. So wala tayong masyadong issue masyado dito sa ating space weather status. At sa so far ay wala tayong masyado pang update sa ating El Nino and La Nina forecast at analysis. So wala tayong latest data feed muna kay NOAA. Hindi natin alam kung kailan. Mukhang mapapalate sila ng bahagya ang pagre-report. Well, dahil nga po sunod-sunod na po na medyo neutral pa rin yung ating sea surface temperature, kaya hindi masyado ganun kabilis mag-update so far. Sa ating high tide and low tide status, may nasa maximum high tide po tayo ngayon, 7 hours and 3 minutes low. Mamaya pang mga bandang 5:23 PM pa po. So, double check natin kung mataas ang sea level natin. Tingnan na po natin kung mataas ang sea level. Well, tingnan natin dito sa may earthquake and tracker kasi ito, may sea level monitoring time dito na real time. Ang purpose talaga nito para ma-monitor natin yung tsunami. Yan, yung mga logo na icons na yan ay yung ating tsunami monitoring yan. Yung nagbabago yung sea level. Pero ginagamit din to as sea level monitoring. So makikita natin ngayon dito, kasalukuyang high tide tayo. Yan, so so far ay mataas naman yung level at hindi naman masyado maalon. So double check natin kung mataas yung ating swell ng karagatan gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring for significant wave height para malaman pa rin natin kung tumataas yung pag-alon natin sa baybayin. Kasi lalo na yung malakas pong hangin natin sa may bandang kanluran at silangang bahagi ng Eastern Visayas. Kaya potentially maaaring tumaas ang ating mga alon dyan. Pero minsan po hindi naman nakakayanan minsan ng hangin pataasin yung ating wave height. So kung mapapansin natin dito, mataas nga ang alon natin sa kanluran ng bansa dahil nga po sa presensya ni 92W at yung paghatak sa ating habagat. At dahil sa combination na yan, tumaas yung ating alon sa buong bahagi ng kanluran ng Northern Luzon hanggang Mimaropa area, dyan sa kanlurang baybayin. Umabot po ng 1.25 meters, so ingat po sa mga malilit nating mga mangingisda na papalaot ngayon dyan, lalo na sa may bandang West Philippine Sea sa Palawan. Inaasahan ang matinding mataas na alon po ha. Tumataas-taas din dyan sa may bandang Ilocos region sa baybayin. So alalay po lalo na sa magiging gale force winds, ayan, mataas po yung alon lalo na sa may bandang Palawan. Pero sa silangan naman ay mukhang wala naman gaanong kataasan ang dagat natin yung alon. Pero ingat na lamang sa bugso ng hangin dyan sa baybayin, dahil inaasahan medyo malakas po ang bugso ng hangin dahil sa yung inflow na paghatak sa mga hangin natin at yung trade winds patungo dito sa direksyon ni 92W habang kumikilos ito pahilagang kanluran patungo ng bandang Hainan o southern part ng China. So sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at nasang lulubog po ito mamayang 6:24 PM. So nasa elevation ang ating haring araw. Yan, nasa mataas na elevation na siya. Yung sun elevation natin 68 degrees. So malapit na naman ang magtanghali at lulubog po ito mamayang 6:24 PM. At ang ating almost waxing gibbous, magmo-full moon na po ito. Malamang mamayang gabi po
ay full moon na po ito dahil 99% illuminated na po. O considering full moon na po, magmo-moonrise pa po ito mamayang hapon, mga 5:34 PM, at bukas na ng madaling araw, 4:56 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, inaasahan ang makulimlim, partly cloudy to mostly cloudy, at inaasahan naman ang localized thunderstorms at maulap pagsapit naman ng hapon. So 100% chance po ang ulan daw dito sa Metro Manila. Depende na lamang yan sa galaw ng ating kaulapan, ha. So isolated ang ina-expect nating pag-ulan sa Metro Manila. So be ready sa mga payong, mga folks. Bukas ng Miyerkules, magiging ganun din ang panahon, maulap ang ating maghapon at may chance na pag-ulan 100%. So inaasang isolated din ito bukas din ng Miyerkules maghapon. Highest and lowest temperature expected ay nasa 26 to 31 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. At makikita natin sa local weather advisory, maaga nila lang inalis sa listahan si 92W. So hindi natin tutukan ni Pag-asa. So nakatulong po ang inyong lingkod dahil napapa-advance po ang kanilang mga reporting dahil mas progressive yung ating monitoring system at nakikita nila. Siguro nasisilip nila sa aking website din yung galaw ng actual ng bagyo at yung ng bagyo ng low pressure area rather, at yung pinaprogression ng details ng paggalaw ng hangin o direksyon ng hangin niya. Kaya tingnan mo, napansin natin maaga agad nagtanggal si Pag-asa ng kanilang issuance ng tropical cyclone monitoring. Hindi na sila nag-declare ng latest monitoring kay 92W. Well, hindi natin alam kung hindi lang nila na-update ito or maaaring sa ibang platform nila ginagamit. Hopefully, laging nakasync dapat yan sa kanilang webpage system at data system para pangkalahatan po na monitor po yan. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Unahin na muna natin yung heavy rain potential dito sa bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Makikita natin ang mga party cloud dito sa mostly cloudy umiiral pa rin sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Region. So party cloudy and some mga ilang isolated rain showers ang medyo umiiral sa may bandang Isabela or dyan sa may bandang Aurora Region. Mga kalat-kalat po ang pag-ulan ang inaasahan dyan. Sa kanluran naman, mula dyan sa bahagi nga po ng Ilocos Sur hanggang sa may bandang Pangasinan na medyo nagiging katamtama na po ang lagay ng panahon sa inyo. Pero hindi mawawala ang mga biglaang buhos ng ulan po anytime, ha. Habang naglalaro po yung ating southwest monsoon, yung ating hanging habagat at kasabay ng nahahatak nitong si 92W. Yung pagdaan po kasi ng ating habagat dyan sa may bandang kanluran, mas nagpapang-abot yan dito sa bahagi nga po ng Zambales at bandang Pangasinan. Kaya maya-maya makakaramdam kayo ng biglaang malakas sa buhos ng ulan. Kagaya na lamang ng kasalukuyang nangyayari ngayon dito sa bahagi ng Infanta, pababa ng Masinloc at Kabangan, Iba, Zambales. Ingat po sa posibleng pagbaha. Bandang Marcelino, Olongapo, hanggang dyan sa may bandang boundary na ng Morong sa Bataan. Ingat po sa mga biglaang pagbaha dahil heavy rain shower potential ang nakikita sa satellite imagery. Samantala, sa may bandang Central Luzon, bagamat mas maulap pero katamtaman pa rin ang panahon, puro mga mahihinat katamtamang isolated rain showers lamang ang iiral mula sa may bandang Nueva Ecija, kasama na ang Benguet, Nueva Ecija, pababa hanggang bandang Gapan, dyan sa may bandang Tarlac, hanggang dyan sa may bandang Balacat, Pampanga at Arayat. Papasok ng bandang San Miguel at Baliwag and the rest ng Bulacan, papaba na yan dito sa bandang San Jose del Monte, Valenzuela, pasok ng Metro Manila na magiging mas maulap din tayo, gloomy at isolated rain showers ang maaring iiral sa atin. Mga mahina at mga katamtaman at madalas drizzle rains ang aasahan natin sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. Magiging mas maulan lamang ang parte na ito ng bandang Nasugbo, Batangas, yan, sa may bandang Maragondon, Cavite, pababa na ng Calaca, at dyan sa may bandang Tingloy and the rest patawid na yan sa may bandang Abradi, Ilog, sakop ng Occidental Mindoro. So malinaw yan mga po. Sa silangan naman ay halos maulap ang panahon at inaasahan din ang mga mahihinat katamtamang pag-ulan dito sa buong Quezon Province, pababa na ng bandang Camarines Norte sa Bico Region and the rest ng southern part ng Luzon. Na magiging mas gloomy, asahan din ng mga isolated rain showers sa buong Marinduque, Romblon,
hanggang Masbate and the rest ng Bicol region, makakaramdam pa rin kayo ng mga moderate and heavy rain showers. Kagaya na lamang nating sinasabi, may malawakan pong heavy rain na dala ng ulap dyan. Bunsod pa rin ang mataas ng convection dyan sa bandang dagat, silangan ng dagat Pasipiko po. Then meron pa rin tayong convergence na nakikitaan dyan. So medyo merong at least shallow convergence ang namamataan natin dyan. Kaya mataas po yung water vapor at asahan ang malawakan pa rin na pag-ulan. Moderate to heavy rain showers ang iiral sa bandang Catanduanes and the rest ng Camarines Sur at maaring umabot na yan sa bandang Iriga, Legazpi at Sorsogon. Ingat na lamang sa biglaang buhos ng ulan at potentially na flash floods at huwag sana magkaroon ng biglaang pagguho ng lupa. Mukhang so far stable pa naman yung lupa dyan as far as I know po. So, pero mag-iingat pa rin tayo lalo sa katabi ng mga bulkan dyan sa paligid. At sa may bandang Visayas naman, ang silangan ng baybay ng Eastern Visayas at west portion ng Visayas, pareho po kayo makakaranas dyan ng malawakang pag-ulan. Kalat-kalat po ito ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers po ang iiral. Kitang-kita naman sa satellite imagery ang heavy rain potential sa may bandang Panay Island, lalo na dito sa kanluran ng Antique, Barwaga, pababa na yan ng bandang Tobias, Formier. Tamay din maaari ang Iloilo City, Guimaras, at pagtawid naman dito sa may bandang Negros Occidental, ang kanluran pa rin ng bandang Candon, Sipalay, Hinobaan at pababa ng bandang Basay Bayawan, sakop ng Negros Oriental ay makakaranas po kayo ng mga ilang kalat-kalat na mga ilang moderate to heavy rain showers po. At pagpasok ng bandang Central Visayas, bagamat mas gloomy pa rin kayo dyan, asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan ng mga ilang mga katamtaman at ilang heavy rain showers po. Kabilang na ang rest ng Bacolod, sa Negros region pa rin yan hanggang Canlaon, sakop. So bantayin po natin si Mount Canlaon, baka biglang pag lumakas ang buhos ng ulan dyan ay baka magkaroon ng pagbaba ng pyroclastic materials o yung parang putik abo niya na nanggagaling sa itaas. So watch out na lamang just in case. Sa bandang Cebu naman ay magiging maulap kayo dyan, pababa ng bandang dyan sa may bandang Oslop at patawid ng Siquijor Island, magiging maulap at maulan din. Light to moderate and some heavy rain shower cluster lamang ang medyo mararanasan ninyo dyan halos buong maghapon. Kabilang na ang Bohol at bandang west portions ng Leyte, mula Ormoc hanggang sa may bandang Baybay. Sakop ang isla ng San Francisco at Pilar sa may bandang west portions ng Leyte. At sa Southern Leyte naman, magiging maulap pa rin kayo dyan and the rest, papasok ng Eastern Samar, asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog at expected ang clusterized heavy rain showers lalo na dyan sa bandang Northeastern Samar ng Lawag, pababa na yan ng bandang Oras, Dolores, Borongan, Eastern Samar, all the way hanggang dyan sa may bandang Gian, Eastern Samar na po. Ingat po sa mga biglaang flash floods kung biglaang bumuhos na malakas ang ulan ha. Ingat sa anytime na biglaang buhos ng ulan dahil bugso-bugso po na biglaang bagsak ang lakas ng ulan sa inyo dyan. Then makikita natin sa satellite imagery pa rin ang malawakan na ito na heavy rain potential na umaabot pa nga sa eastern part ng Surigao region. So mula sa bahagi naman ng Surigao region sa Mindanao, asahan natin ang maulan panahon sa buong bahagi ng isla ng Dinagat at Siargao Island and the rest ng Surigao region. Damay na ang Agusan del Sur, Agusan del Norte at ilang bahagi sa silangang bahagi ng Bisayaan ng Mindanao. Hanggang dyan sa may bandang San Francisco, Hinatuan, Bislig, hanggang Lingog at Pangaga po. Bagamat maulap ang parte o rest ng bandang Davao Region sa Compostela Valley ng Davao de Oro and the rest ng Davao Region, lalo na sa Davao del Norte, asahan ang mga isolated rain showers. Pero may at least medyo moderate kayo dyan sa may bandang Davao Region. Magiging maulap nga lang dahil yung presence ng outer trough sa may dagat Pasipiko ay medyo nagpapang-abot. Bagamat medyo mas katamtama na lagay na panahon ang umiiral dito sa may bandang North Cotabato, Maguindanao del Sur, and the rest ng Sultan Kudarat hanggang Cotabato o South Cotabato. General Santos, asahan pa rin ng mga milang isolated rain showers na nakataas ang forecast sa inyo dyan at least 60 to 70% lalo na sa hapon o sa gabi. I-double check po natin yan sa ating rainfall forecast may-mayang konti. At sa may bandang Northern Mindanao, magiging mas maulap kayo dyan. Asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa Agusan del Norte, Misamis Oriental, Isla ng Camiguin, Cagayan de Oro, hanggang sa may bandang Iligan na. Bagamat medyo katamtaman sa ilang bahagi ng Lanao del Sur at Lanao del Norte, pero nakataas at least 80% daw na kayo uulanin dyan sa hapon, lalo na sa bandang gabi po.
Magiging maulap at maulan naman ang bahagi ng northern na ng Zamboanga del Norte at magiging mas maulan din ang parte na yan sa may bandang Zamboanga City. Bagamat yung boundary sa may bandang katimugan nito sa Zamboanga Sibugay ay nagiging moderate at partly tumusok cloudy. So hindi mawawala ang mga isolated na mga light drizzle to moderate rain showers anytime po. So dahil po sa nagpapang-abot yung surface ng southwest monsoon dyan, yung ilang hangin na nahahatak sa timog kanluran, ay nagkakaroon kayo ng mga potentially na heavy rain showers po dyan sa kanluran ng Mindanao hanggang west portions ng Visayas. So malinaw po yan ha mga folks. So kung titingnan natin yung rainfall forecast natin para ngayong araw ng Martes, June 10 po, makikita po natin dito sa ating latest rainfall forecast, makikita natin ang kanlurang bahagi nga po ng Luzon hanggang bandang Visayas ay medyo mas makakaranas kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers. Kitang-kita naman po dyan. Kabilang na ang Zambales at Mimaropa area. Lalo na dyan sa may bandang Mindoro, sa may bandang Occidental Mindoro, moderate to heavy rain showers na nakikitaan dyan. At ilang bahagi sa west portions ng Visayas, sa Panay Island at Negros Region. Bandang Mindanao, medyo katamtaman ng medyo katamtaman ang lagay ng panahon sa inyo dyan. Kabilang na ang parte ng Metro Manila. Alanganin nga lang na nagiging maulap dito sa may bandang Metro Manila. Pero pagdating sa may bandang Quezon Province, medyo nagiging katamtaman. At mula sa may bandang Central Luzon, pataas ng extreme Northern Luzon, medyo katamtaman ang lagay ng panahon at mas normalize ang lagay ng panahon sa inyo dyan ngayong as of 8 o'clock. At ngayon namang mga bandang hapon po, alas 2 ng hapon, magiging maulan po ang halos kasama ang Metro Manila daw. Forecast lamang ito ha, so maaring hindi po mangyari yan. Pero kitang-kita po dito ang maulang bahagi ng Zambales, Olonga po hanggang Bataan. Sa may bandang Mimaropa naman ang halos buong Negros ng Occidental Mindoro. At sa may bandang Negros Region din, well, uulanin din kayo dyan, mga ilang moderate rain showers and some heavy rains. At sa may bandang Panay Island naman, lalo na sa may bandang Kanluran at sa may bandang Palawan po, magiging maulan. Nakikitaan din ng pag-ulan sa may bandang Bicol Region at eastern portions ng Visayas, especially sa may bandang Leyte o Northern Leyte at Northern Samar area po. And the rest ng bandang Southern Luzon, magiging mas gloomy tayo dyan at asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Pero pagdating sa may Mindanao, medyo magiging maulan lamang o isolated rain showers sa may bandang Surigao Region at ilang bahagi ng Northern Mindanao. Pero sa may bandang Davao Region, medyo mga isolated lamang na mahihina at katamtamang ulan ang nakikita natin dito pagsapit mamayang hapon. So, mas concentrated ang malakas na ulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon, kasama na ang Zambales, maaring madamay ang Metro Manila, at bandang Mindoro sa kanluran. Pagsapit naman ng bandang alas 8 ng gabi, mamaya ay makikita natin mas maulan naman ang parte ng bandang Palawan sa Mimaropa at kanlurang bahagi daw ng Visayas. So magiging maulan mostly ang Panay Island at Negros Region, moderate to heavy rain showers daw nakikitaan dito. Ilang bahagi ng Central Visayas, sa hilagang bahagi ng Cebu sa Daang Bantayan at Masbate at bandang eastern part ng Samar Region at Northern Leyte. Maulan din sa may bahagi ng Bicol Region sa gabi, lalo na sa may bandang Iriga, Legazpi at Sorsogon. Ayun, nakikita natin dito, ayan, yung wavelength. Maabot ng heavy rain potential. At sa may bandang Kanluran naman ng Luzon, isolated namang mahihina at katamtamang ulan pa rin ang medyo aabutin mula sa may bahagi ng La Union, Ilocos Sur, sa may bandang Pangasinan at Zambales area. Sa Metro Manila, medyo katamtaman pero mas gloomy ang gabi natin. Ayun, so mga posible pa rin ang mga medyo light diesel rain sa gabi dito sa Metro Manila. Posible pa lamang yun po yan mga folks ha. So expected pa rin yan sa gabi. Pero mas concentrated ang maulan sa may bandang Southern Luzon at Visayas area, lalo na sa may bandang Kanluran at bandang Palawan po sa gabi. So yun po yung ating rainfall forecast ngayong araw. Samantala, silipin naman natin yung status ni 92W. Nanatiling LPA invest pa rin ito, bagamat mas tumaas na yung kanyang wind speed so far. As of 10:30 AM, ang kanyang center air pressure na ngayon ay nasa 999 hectopascals na. Kaya kagabi pa lamang ay itinaas na ni Japan Meteorological Agency ito bilang tropical depression. Pero kay Pag-asa, parang kinonsider na nila as hindi na masyadong influence at hindi na sila nagtaas pa ng tropical cyclone category. At mukhang inalis na nga nila sa kanilang report.
Dahil nasa labas na rin ito ng Philippine Area Responsibility since kahapon, naglalaro lamang ito sa may bandang boundary kahapon. Ayan o. Medyo magulang naging kilos ni 92W kahapon. Umexit na siya kahapon ng 1:30 PM. Ayan, lumabas na siya and then bumalik muli sa loob ng ating PAR. Yan, mga alas 3 ng hapon and then lumabas na naman siya muli ng PAR. Alas 5, 5:15 PM po yan kahapon. And then pumasok na naman siya. Pagka-exit niya ng 5:15 PM kahapon, pumasok na naman siya sa loob ng ating PAR. At as of hanggang ang huli niya na bago ito pumasok, 11:15 PM ng kagabi. And then by past 12 o'clock ay nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility na naman. So mapapansin ninyo, medyo nagpapatintero ito sa may bandang boundary ng ating PAR. Makita niyo yung behavior niya, no? Medyo pabalik-balik sa loob ng ating PAR. And then kanina, 9 o'clock AM, tuloy na naman siya lumabas. So hindi natin alam kung papasok na naman ba yan ng ating PAR. Pero as of 9 o'clock AM ay nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. And so far as of 10:30 AM ngayong umaga, ay nasa bandang labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. At kung susukatin natin yung layo nito sa bansa, yan, ang magiging reference point natin siguro ay ang bahagi ng Olongapo, ito sa Zambales. So nasa layo siyang 602 km west-southwest ng bandang Olongapo po o bandang Zambales po, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So makikita natin na malayo na ito sa bansa at hindi na masyado nakaapekto yung kanyang sirkulasyon. Yung maapekto lamang sa atin yung mahahatak niyang habagat, at makikita natin sa pinaka-satellite imagery, yung hatak sa ating habagat, yan, nagbabalandra po dito sa may bandang kaluran ng Lolo Luzon. Kaya tayo nakakaramdam pa rin o nakakaranas ng malawakang mga pag-uulan po, kabilang na ang Palawan at west portion ng Visayas. Ayan. So kitang-kita naman po yung galaw niya sa satellite imagery. So nasa high probability of tropical cyclone development na po ito, at nasa 1 minute average wind speed ito na 40.89 km per hour o 41 km per hour kung i-round off natin, at bugsong umaabot ng 51.12 km per hour. Kumikilos ito pa southwestward sa bilis na 16 km an hour. So southwestward po ang kilos niya, at kita naman natin sa pinaka-trailing tail niya. Yan ay pa southwest po ang nagiging kilos niya so far. So baka dito pa lang siya kakabig pa Hilagang Kanluran. Well, tingnan po natin din. Medyo magulo talaga ang ikinikilos nitong C92W. So since nasa high probability, kaya itinaas ito ni Japan Meteorological Agency bilang tropical depression niya sa kanila. Yan. At mukhang inalis na nga po sa listahan niya ni Pag-asa, dahil malayo na nga po yan sa kalupaan ng bansa mula pa kahapon. At inasa natin yan, kikilos yan daw base sa mga forecast tracks niya o forecast predictions niya, ay tutungo ito sa may bandang Hainan. Paganyan. Hindi man bandang Hong Kong. So may mga probabilities o may mga ensemble forecast pa siyang ipinapakita. So kung pagbabasa natin yung magiging ensemble forecast nito in whole, ay makikitaan ninyo ay ganyan ang magiging lalabas na magiging forecast niyan, pag ganyan. Kaya kahit hindi ko natingnan sa ibang mga weather agencies, ganyan talaga ang lalabas niyan, dahil kahapon pa ganyan na nagiging pattern ng nagiging kilos ng low pressure area na to. Pero in-expect dito, lalakas pa siya, magkakaroon pa siya ng mas mataas na wind intensity, and then pagdikit niya dito, hihina na muli siya. At tuluyan na rin siyang sasama sa pinaka frontal system. Doon pa lamang siya hihina. Once na nag-touchdown na siya sa may bandang Yulin o Hainan. Yan. Pero habang nasa dagat yan, mag-i-intensify pa ng bahagya yan in the next 48-hour period po. So, yun lamang po yung pinaka-analyze natin dito. At so far, ay hindi na natin masasabi na magiging malaking balakid pa siya o magiging malaking banta sa bansa. Ngayon, silipin natin sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring kung mayroon bang posibleng susunod sa kanya, dahil gaya na ating report kahapon,
Meron tayong binabantay na another shallow convergence dito sa may bandang silangang baybayin ng bansa na nagpapaulan ngayon sa silangang bahagi ng Visayas at Southeastern Luzon, kagaya na lamang ng Bicol Region. So baka may magtatanong, masyado kayong maulan dyan at magiging bagyo ba ito? Well, aalamin po natin dito sa ating Tropical Cyclone Assessment. Mula sa ating West Pacific Basin ay mataas na po yung probability at nagkaroon na siya ng central point. Ibig sabihin lamang dyan ay nasa 35% o papasok na sa 40% ang tsansa na magkaroon ito ng high probability of tropical cyclone formation. Ayan. So nasa 35% na ang kanyang probability in the next 24 hours. Ngayon, within 24 hours, at least nasa around 25% pa lamang yung kanyang development dito. So, within the next 24 hours pa siya, magkakaroon pa ng mas mataas at aabot sa 35%. So, yung probability niya na magiging mas malakas pa ay nanatiling nasa 35% pa lamang. Base dito sa ating actual West Pacific Basin. So, napakataas na at very favorable na nung kanyang sirkulasyon at yung vorticity. Kaya lang ay dito is medyo kalat yung kanyang vorticity. Halos strong na ang kanyang probability. So, posible pa itong mas lumakas pa. Pero gaya na ating sinabi, paglapit niya ng bandang Hainan ay agad-agad din hihina ang kanyang sirkulasyon at intensity. So, mula sa mga computer models o mga empirical computer models natin, latest ng GFS, makikita nga po natin dito is lalapit nga ito sa may bandang Hainan, ayan, and then kukurba ito pag touchdown dito, yan. And then dito pa lamang ito tuloy ang hihina, yan. Base kay GFS po yan, ayan o. So makikita natin, mga by June, ang forecast nito is between June 10, ngayong araw, June 11 hanggang June 15 na po yan, yung progress niya. So approximately may mga bandang June 13 siguro o 14, ay inasahang medyo masihina pa yan pag touchdown ng Hainan. And then all the way hanggang June 15, tuluyan na ito magiging sa first stop na lamang nasasama sa frontal system. Kay SMWF naman, ganun din na pinapakita. Ayan, napaka-shallow nito at dito medyo mas kalat yung kanyang sirkulasyon. Ayan, dadaan din siya ng Hainan and then hihina din kalaunan kaagad pagkalapit ng bandang Hainan. Pero wag babaliwalain dahil yung dalang ulan yan ay magbubunsod pa rin ng mga malawakang baha. Kabilang na ang bandang Vietnam, Hong Kong at Hainan. So sa mga Pilipino natin yan dyan sa may bandang bansang yan ay medyo pepe pa rin po mga puksa. So pare-pareho sila ng trajectory, yung forecast ng mga computer models natin. So walang magiging problema. Alam na natin ang kanyang patutunguhan talaga na dyan talaga sa may bandang Southern China o Hainan itututumbok. So mula sa Global Spectral Model natin, courtesy ng data feed ni Japan Meteorological Agency, makikita natin wala naman tayong nakikitaan din na susunod sa kanya. Bagamat yung ating convergence na nakikitaan dito, medyo naglalaro-laro pa lamang siya. Pero dito hanggang June 15, wala tayong nakikitaan na so far na forecast. Pero by 14 o 15, meron nga pong nagkakaroon ng shallow convergence dyan. Yung shallow convergence ay nagkakaroon ng ilang convection. Ayan, makikita natin by June 15, nagkaroon na ito ng convectivity. Yan o. So yan ang abangan natin by June 15 po o June 14 po. So sa ngayon medyo hilaw pa ang ating convergence na binabantayan dahil kung sisilipin natin sa ating wind means o yung developing wind circulation sa dagat Pasipiko natin ay napaka-shallow pa nang nakikita na natin dito. Yun o. Medyo buhaghag pa at hindi pa organized. Nanatili lamang na medyo mataas ang kanyang convergence. Yun. Sa kanyang divergence naman, yung kontra hangin, makikita natin ang pababa niya ay mataas. Around at least 33 km per hour. 33 km per hour o 18 to 33 km per hour. So, medyo nagkakaroon lamang siya ng bahagyang sirkulasyon dito. Kaya, yung water vapor dito sa silangan ng bansa ay tuloy-tuloy ang mataas at nakakaranas tuloy kayo dyan ng parang maalahabagat na buhos ng ulan sa Bicol Region at Eastern Visayas. Kaya wag po natin isipin na bagyo pa yan dahil mababa pa ang probability ng kanyang tropical cyclone. Ayan, ipopost natin ito dahil ito na ngayon yung latest subseasonal range natin. This week po yan. Ang forecast niyan since June 9 at hanggang June 16 po yan. Ayan.
So makikita natin dito, ito yung C92W, mataas yung kanyang probability, yung affected ng kanyang tropical cyclone strike probability at naranasan na nga po natin yan, kabilang nasa kanlurang bahagi at hilagang bahagi ng bansa. Pero dito sa bahagi ng bandang west portion sa Visayas at Mindanao ay mababa na. Yan. So kung titingnan natin yung next week niyan na tropical cyclone strike probability, yung kanyang weekly tropical cyclone forecast natin, ipopost din natin to sa Facebook page sa anytime ngayong araw. Kaya abang-abang na lamang ninyo po yung detalye. So wala pa siyang pinaka-latest na issuance para sa June 16 at onwards. Ngayon, this week ay ito pa lamang ang nakikita natin na mas maapektuhan ngayon ang bahagi ng China at Vietnam at dito sa may ng kalurang bahagi ng bansa ay so far medyo nakakaraos na ng konti. Yan. At pagdating naman sa tropical cyclone strike probability natin ay kitang-kita naman po dito ay hindi na gaano apektado ang kanluran ng bansa. Mas apektado na ngayon ang bahagi na ito ng Vietnam at China. Yan. So wala tayong magiging concern. Yung magiging stop lamang na nagde-develop dito sa may bandang silangan ng bansa, at least mga 10 to 20% maapektuhan ang bahagi daw ng Cagayan Valley at bandang Ilocos region. Yan. So, yan po yun. By 72-hour period at by 96-hour period naman ay nakikitaan. So, mukhang lalabas dito. Wala pa tayong latest forecast for T96-hour period. So, malinaw na 72-hour period pa lamang ang merong kasalukuyang aktibong tropical cyclone strike probability. At least meron na tayong idea. Yan. So, yun lamang po pinaka-latest natin sa lagay ng ating forecast na kung may susunod ba sa kanya. Sa ngayon ay under observation pa rin natin yung convergence dito sa silangan dagat Pasipiko. At kasalukuyang wala pang potentially na magiging invest yan sa ngayon. Samantala, sa ulat lindol, well, kaninang madaling araw, nagkaroon ng magnitude 5.1 o 5.0. Yan, na-detect ng aking seismograph, mga bandang 5:05 AM. Yan, mga bandang 5:05 AM po yan. So, kung ihintay natin at na-measurement ko yan kaninang kagabi o kanina madaling araw rather, mga alas 12:05 na po kasi ito nung nag-register. So kung titingnan natin sa data feed ni PBOX ay yun, mula sa magnitude 4.8 sa kanila, itinaas na nila sa magnitude 5.1. Southwest ito ng Calatagan, Batangas, naganap ito 12:04 AM po yan. Ayan, dito po yan. So nagkaroon ng pagyanig kanina madaling araw kaya na-detect dito sa amin sa Caloocan. Ito po yun. So nagkaroon ng intensity 3 kaya ramdam ang intensity 3 at least dyan sa paligid ng Calatagan, Batangas, Tingloy, Lubang at dyan sa may bandang Occidental Mindoro sa Abra de Ilog. Yan. Intensity 2 and 1 na lamang sa may bandang Nasugbu, Batangas, Tagaytay at intensity 1 naman sa may bandang Metro Manila. So hindi masyado ramdam. So ingat at medyo alisto po tayo. At since tectonic naman ito, hindi naman na volcanic, so wala siyang kaugnayan kay Taal Volcano so far. So, yun lamang po ang pinaka-latest natin so far at may mga marami-rami na kaagad at may sumunod na magnitude 4.0. Actually, 4.5 po ito. Nagkanap ito 2:12 AM po sa may bandang southeast ng Sarangani Island ng Occidental o Davao Occidental. Ayan. Yan po yun. So, magnitude 4.5 po ito na may epicentral depth of 40 km. So, yung epicentral depth ni Calatagan, Batangas pala ay malalim-lalim. 153 km po yung lalim niya. So, hindi naman masyado delikado ng konti dahil mas masyadong malalim yung kanyang epicentral depth. At after nyan ay wala nang sumunod pero marami-rami na kaagad ang mga minor earthquakes to moderate. So, diretso agad tayo sa kanyang historical earthquake para ngayong araw, kung nakakailang total earthquakes na tayo ngayong araw. So, for the month of June ay meron tayong at least kauna-unahang magnitude 5.0 na ngayong buwan ng June, dyan sa may bandang Batangas, Calatagan. Kauna-unahang lindol ngayon natin ito at ang total earthquakes ngayon natin ay sa total of 404 earthquakes na tayo. 395 dito is magnitude 2.0 pataas, 8 ang ating magnitude 4.0 at kauna-unahang magnitude 5.0 na nag-iisa so far na naitala kaninang madaling araw dito sa may bandang Calatagan, Batangas. Ayan. Ito po yan.
Yan. Yan, sa may bandang southwest ng Calatagan, Batangas. So, first time na nagkaroon tayo ng magnitude 5.1 ngayong month of June 2025. Pero listo dahil dumarami na ang cluster earthquake sa Luzon, lalo na dyan sa bahagi ng Cordillera Administrative Region. So, medyo maging mapagmatsyag po tayo, lalo na sa mga matataas na bundok na lugar ng Benguet at Baguio. Medyo alisto po tayo anytime kahit na mababa yung confidence pa ng mga malalakas sa pagdinig. Pero at least mas maganda kung medyo ready po tayo kahit papaano. Sa may bandang Mindanao naman ay bahagi dito sa may bandang southeast ng Visayas at eastern part ng Mindanao pa rin na umaabot sa mahigit 146. So halos pareho sa bahagi ng Nodo Luzon na 146 din ang cluster earthquakes at bandang Mindanao. So magkakapareho na ngayon, ang dami so far ng lindol sa mga areas na ito, ha. So magiging mas alisto po tayo. Konti pa lamang yung total earthquakes natin ng mga magnitude 4.0 at 5.0, pero wag natin babaliwalain, baka mabigla tayo kapag nagkaroon ng mas malakas na pagyanig sa mga susunod na araw. Hindi naman kasi natin napipidik kung kailan ang eksaktong araw nang magkaroon tayo ng mas malalakas na pagyayanig. Maging mas handa pa rin tayo kahit papaano, lalo na dyan sa may bandang Cordillera Administrative Region. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, June 10, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, June 10, 2025. Huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. Asahan lamang ang mga isolated at karatatapag ulan dito sa bahagi ng Metro Manila at Nodo Luzon at asahan ang mas maulan sa katimungang bahagi ng South Luzon at West portion sa Visayas. So take note yan mga folks. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin ng pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang umaga po sa ating lahat.